Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Balikan natin ang hula ni Madam Wendra kay former Speaker Martin Romualdez. Ano ba ang isang former Speaker Martin Romualdez sa tarot card ni Madam Wendra? Ano kaya ang indikasyon sa buhay sa isang Martin Romualdez? Masama ba na pangitain o mabuti? Sabi ni Madam Wendra, ito ay gabay lamang, nangyayari at mangyayari pa lamang. Ngayon, hindi na natin patagalin pa, ito na ang pagbasa ni Madam Wendra kay former Speaker Martin Romualdez. Itong babasahan natin ay isang lalaki naman. Ang pangalan niya ay Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Romualdez, o di ba? Alam naman natin, ito ngayon, mga patok yung mga name na yan eh. Kaya, ang dami po nagre-request. Ano ba nakikita? O ito, again. Entertainment juice lang po ito. Wala naman po sanang magtatampo at magagalit. Ang tamaan ay huwag magalit. Ayun. Ako po walang ibig sabihin. Binabasa ko lang ang tarot. Martin Romualdez. Martin Romualdez. Pakita mo sa akin. Ano ba? Kay Martin Romualdez. Ay, wait. Balasa ulit. May isa agad lumabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again. Martin Romualdez or Ferdinand Martin Gomez Romualdez. 1, Ferdinand 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 12. Ayan. Ito na po ang kay Martin Romualdez. Kay Ginoong Martin Romualdez. Aru. Masyadong sensational siya. Sobrang pinag-uusapan. Sobrang nadidikit ang pangalan niya sa dalawang matitinding personalidad ng politika ng Pilipinas. Ito ay sa ating presidente at sa asawa ng presidente. Nakita niyo naman, hindi na po. Pero bakit ganun? Nagre-represent siya ng isang huwad na anghel. Kasi po, kaya huwad na anghel, pula po ang pakpak na lumabas sa kanya. Ito po yung ating presidente at ito naman po ang asawa ng presidente. Ibig sabihin, siya lang tatlo po ay lumalabas. Pero nagtataka po talaga ako, ang pagiging anghel niya ay pula ang pakpak. Ayan po ang anghel na pumapagitna sa kanila. Ibig sabihin po nito, tapos siya po ay naka-violet. It will bring, again po ini-interpret ko lang po ang tarot nakakatakot pero sabi nga nila sabihin ko ang lahat. Ito naman ay kung makakarating sa kinauukulan, wala po akong binabasang script. Ito po. Ano po ba ang ibig sabihin ng violet? Ano po ba ang dala ng anghel na ito dito sa dalawang mag-asawa? Ibig sabihin, ang dala po ng violet ay nakakatakot. Hindi ko alam pero bakit mas mataas siya dun sa dalawang mag-asawa. Na supposedly dapat mas mataas ang presidente pero dito po, nakita nyo po, napapailaliman niya ang presidente at ang asawa sa larawan. Ito po ay nagre-represent ng kay Ginoong Romualdez. Ayan. Kaya nakabaliktad po ito, kaya ang psychic po ay hindi nagdi-definition na nakabaliktad o mababasa po ito. Kapag po ito ginanito, anong interpretasyon? Ganun pa rin po, di po ba? Nasa ibabaw pa rin sila. Ayan po, nasa ibabaw pa rin si Sir Romualdez ng babae at lalaki. O, nakabaliktad. So, ano po perception? Ganun pa rin po yun.
wag nating i-misinterpret. Matagal ko na po ipinapaliwanag sa inyo ang baligtad o hindi. Kasi po, pag buhay ang tarot, walang definition ng baligtad at at nakatunghay or what. Yan. Oh. Ito po ay ang kastilyo na pinamumunuan ng dalawang tao. So, ang ibig sabihin po nito, dapat ang isipin ay ang happy home. Ibig sabihin, dapat isipin ang kapakanan. Ayan po yun. Pero, ang nangyayari po, may ibang nagro-rule. Bakit nagro-rule? Wala po si Sir dito. Pero lumabas ito sa tarot niya. Ang ibig sabihin po nito, sa lahat ng gagawin nitong dalawa, maaaring madawit ang pangalan niya. Kung bakit, yun po hindi ko alam. Sinabi po ng tarot. Ito ay palasyo, ito ay ang babae, ito ay nagsisignify din ng mag-asawa na nagpapatakbo. Pero dumikit siya kay Sir, kaya Martin Romualdez. Kaya laging madidikit at madidikit ang kanyang sitwasyon or anumang bagay. Kasi ang plano ay laging nadikit sa kanya. Mga plano. Ito po ay plano ni Sir Martin Romualdez na ipinakikita ng tarot kung saan nagpapakita siya ng imahe ng pagiging anghel. Pero makikita niyo po dito, itong planong ito ay parang hindi kinakagat ng mga tao. Bakit po? Makikita niyo po dito na ang mga tao sa halip mabuo ay nag-scattered. At ang tinitingnan ay ang mapapakinabangan lang, pero ang idea hindi. Hindi. Ito po ay mga tao. Hindi po ito politiko, kundi mamamayang Pilipino. So, ang iniisip ng iba, ito ay pag-a-approach para mawala ang kanyang pangalan dito sa mga gulong nangyayari sa pamumuno ng babae at lalaki. Yun po ibig sabihin gumagawa po ng approach si Ginoong Martin Romualdez para mapabango or mapaayos ang tingin sa kanya ng mga tao. Maaaring siya ay gumagawa ng mga social gathering or na para sa pangmasa, o kaya ay pamimigay ng mga tulong sa mga taong mahihirap, pero natanim na po kasi sa isipan ng mga tao. Kaya medyo delikado po doon. Parang ang mga tao ay sa halip na maniwala ay lalo kayong nababatikos. Kaya medyo pag-isipan po ang bawat galaw. Pag-isipan po, ayan po, pag-isipan ang bawat galaw kasi nga you cannot please anybody. Kaya lang po, ayon po sa tarot, kinakailangan maghinay-hinay po ang ating mga desisyon. Nahihirapan ako magsalita. Siyempre, pinipilter ko ng inon totoo kasi mahirap maano sa isang mga politiko. Pero sinasabi ko po tayo po ito ng tarot, Ginoong Martin Romualdez, hindi tinatanggap ng mamamayan ang nakikita nila ngayon na pagtulong or ano paman. Maaaring sa kanila, ito ay isang propaganda lang. So kung ako po sa inyo, be natural. Yun na lang. Tapos kung gusto nyo talaga na mawala ang tingin ng mga tao na talagang kayo ay
nakikialam sa pagpapaikot ng gobyerno. Siguro mas mabuti na kung kaya niyong payuhan ang buong both side the politics, buong walang pinipiling politiko na magkaisa na lang at tumahimik na lang at hintayin na lang natin ang mga desisyon ng mamamayan, since mamamayan din naman ang magdidesisyon. Ito ay isang pagpasok sa politika ng mas mataas. Mas mataas na parang plano in the near future. Yan. Pero dito pa lang medyo pinag-iisipan na po ng mga tao na ganun. Napapasok talaga kayo sa politika na mataas, maaaring kumandidato kayo na mas mataas pa. Yun po ang iniisip ng mga tao sa ngayon. Kaya hindi natin po sila ma-please, talagang kaso baka po guguho po ang pagkakilala sa inyo sa pagdating sa politika. Kapag ipinagpatuloy nyo pa po, ito po ang sabi ng tarot, pag ipinagpatuloy nyo po na hindi ba makialam na patahimikin ang lahat ng mga patahimikin, ibig sabihin payuhan ang lahat. Hintayin na lang, manahimik na lang both side. Yan po ang sinasabi ng tarot. Hinihingaan po kayo ng malinaw na definition ng tarot na gumawa kayo ng isang magandang hakbang, hindi ang pagkakawang gawa, kung hindi ang mapaayos ang tore na nagiba o ang palasyo na ngayon ay binabatikos. Yan po ang magandang definition. Para masave po ang pangalan ng mga nakaupo at masave din po ang pangalan ninyo. Na sa ibang tao, ito ay hindi nila, sa mamamayan, yung ibang tao, mamamayan, hindi nila ito tinitake seryoso ninyong ginagawa. Kung hindi may motibo kayo at pinaghahandaan ninyo ang pagpasok sa isang mataas na ambisyon ng politika, yun po ay sinasabi po ng isip ng mga tao sa nakikita nila. At ang laban na ipinagkikita ninyo ay hindi sapat. Kasi ang gusto nila talaga is maging maayos, mapayapa, at ang ipinaglalaban ng mga tao ay mamagitan kayo upang maibalik ang pinagmulan ng tampo o sama ng loob ng mga tao sa ating gobyerno. At ito po ay yung kiniklaim ninyo na parang po ito, yung mga dati pang pera siguro to o dating kayamanan na kiniklaim ninyo na nagkaroon ng mga kaso-kaso. Ayan naman po ay nakiklaim nyo na. Ayan, nakiklaim. Yung iba makiklaim na, yung iba naklaim na. At ito po kayo pinipilit abutin ang isang tala na napakataas. Maaring dumating po sa punto na kayo talaga ay maenganyong tumakbo bilang isang mas mataas pa sa kung anong meron kayo ngayong posisyon. Ayan. At yun po ay magdadala ng alanganin kasi may mga tao na hindi natatanggap ng anumang eksplanasyon hanggat nakikita nila na itong sitwasyon ng ating gobyerno ay hindi maayos. So para po maayos yan, binabalik ko lang po ang paliwanag, ayan, kailangan magandang konkreto, magandang sitwasyon at idea. Kasi po gumuguho na po ang pananalig ng ibang mamamayan sa ating gobyerno. At dawit po kayo, dawit ang ating presidente, maging ang kanyang asawa, dawit na po. So yun po ang sinasabi ng tarot.
Bakit po kayo inadidikit sa dalawa, the president and the wife? It is because ayon po sa inyong tarot, ayan, kayo daw, sabi po ng tarot kayo daw po ay laging nasa gitna ng dalawang mag-asawa. Ito yung presidente at ang asawa at kayo daw po ang pumapagitna. Parang anghel na nandyan na nakabulong pero yun nga pula. Kaya ito po, wag sana magdamdam pero kung maisasaayos nyo lang po ang mga problema, mas baka maging puti ang anghel.